tinaguriang tagapag-alaga sa banal na puok na ito, sa kanyang ikawalong pagkikipagbaka, mga kapatid, magandang oras. Bilib-biliban ako kanang. Ang unang pagkita ng ni Maris Deri Nasugan, may kapatulo na katuig ang kikinamitiat ko ngayon. Diyo kaya ko na, no? Lahat ng bagay, pag sinabi niya, liligtas ka talaga. Hindi lang kaluluwa, pati na rin yung pangangailangan ng laman. Tandaan niyo yan. Diba dahil? Ngayon, ako'y titikim din naman, mga kapatid ko sa pananampalataya, sa kanyang mga talatang ibinahagi ngayon sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Ayon dito sa pambungad, Roma Kapitulo 1, mga kapatid ko sa pananampalataya, sa mga talata 15 hanggang 16. Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang Ibanghilyo sa inyong mga taga-Roma. Mga kapatid, bilang mga kasangkapan ng nag-iisang Diyos, tayo ay nakahanda gampanan kung anuman ang kanyang ipapagawa sa bawat isa sa atin. Unang-una itong winikan niya, Ibanghilyo. Ang Ibanghilyo, mga kapatid, salita ito. Sa salitang tinutukoy, walang iba kundi ang nag-iisang Diyos. Siya ay verbo ng Diyos, salita. Ngunit sa kanyang salita na tinutukoy, mga kapatid ko sa pananampalataya, talastas yata ng bawat isa na ang Diyos na nagpapakilala sa bawat isa sa atin, Espiritu ito. Di ba, mga kapatid? Pag sinabing Espiritu, mayroon siyang mga itinago. Ngayon, sa Ebanghilyong tinutukoy, pinatunayan ni Apostol Pablo kung ililiterally patay, mga kapatid. Kaya ang wika ni Apostol Pablo ulit, bigyan daw ng diwa ang bawat salita. Ngayon, paano natin ito matutuklasan? Mga kapatid ko sa pananampalataya. Dahil winika rin ang kasulatan, baka natataklukbungan pa ang mga kaisipan, mga kapatid ko sa pananampalataya. Dahil kung natatalukbungan pa ito, paano natin masisita o maaninag yung nagkukubli sa bawat salita? Makuri, mga bukto? Ganon, kakuri, itgahon na tinutukoy, mga kapatid. Kaya hindi, na ini salita ng salita, mga bukto. Nagkikinaraglag kita hindi mga oras, mga kabuktuan. Kaya nangangailangan ito, mga kapatid, ng sunog kilay. Nangangailangan ito ng pag-iisip, mga kapatid ko sa pananampalataya. At nangangailangan din ito ng pagkikipag-isa. Saan? Mga kapatid ko sa pananampalataya, sa Kristong pangalan. Kaya sa Ebanghelyo, mga kapatid, hindi lang ikaw ang ililigtas nito, pati yung mga nakikinig. Kaya ayos-ayosin natin, mga kapatid, sa ating mga pagpapangay, mga kapatid ko sa pananampalataya, na ating ihayag ang nagpapakilala sa bawat isa sa atin. Maliwanag ba, mga kapatid? Tuloy. Ito ang kanyang minika sa mga talata ni Isaias. Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ibanghilyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng nag-iisang Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din naman sa Griko. Napakaliwanag, mga kapatid? Ito na naman, sa Ebanghelyo, mga kapatid, ikaliligtas pala. Mga kapatid ko sa pananampalataya, pinatunayan niya ito. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos sa tunay, na walang iba kundi ang kaya kilalanin natin ang tutubli, mga kapatid. Ito ang kumbaga, mayroon kahirapan kay mag-iinukay ka. Kagaya ng isang farmer, magbubukay ka para makita mo talaga ang tunay na ginto. Dahil ang pinapa-aninag dito sa atin, yung nagpupubli. Mga kapatid ko sa pananampalataya, na ang nagpupubli ito, walang iba kundi ang Espiritu ng katotohanan, mga kapatid ko sa pananampalataya. Dapat tayo sa tinapay, mga kapatid. Ang tinapay, mga kapatid ko sa pananampalataya, dito sa mga Juan 1:16, isang talata lang, 16:13.
Gayunman, kung siya'y sa espiritu ng katotohanan, ay dumating ay papatnubay niya kayo ng buong katotohanan sapagkat hindi siya nagsasalita ng ano sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na sisidating. Naniniwala ko mga kapatid na lahat tayo, mga kapatid ko sa pananampalataya, ay mayroon antas. Hindi pare-pareho ang nakukuha, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, dumating na ang Espiritu sa bawat sa atin, mga kapatid. Mayroon akong naririnig na kiabot pala. Hindi pa dumating. Inaantay pa. Samantala, nandito na sumasa atin yon. Bakit, mga kapatid? Patunayan natin itong hininga sa iyo na Espiritu ng katotohanan. Di ba, mga kapatid ko sa pananampalataya, kung dumating sa atin ang mga bagay nito, tayo ngayon ay magiging saksi ng kanyang kapangyarihan at tayo ngayon ay kailangan maging handa na upang maging kasangkapan, mga kapatid ko sa pananampalataya ng isang Diyos. Ilan na po kasangkapan, mga kapatid. Kundi lahat ng bagay, ang nag-ibanghilyo, ang nagtatambal, pawang kasangkapan ng nag-iisang Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga biyat pagpapala na kanyang binahagi sa bawat sa atin. Magandang oras. Merry Christmas!